Tuluyan nang ibinaba ng korte ang hatol laban sa komedyanteng si Anjo Illana. Opisyal nang iniutos ng Mandaluyong Court na kailangang magbayad si Anjo Illana ng kabuang 3.2 milyong piso sa TVJ Productions Incorporated. Ito ay matapos paboran ng korte ang reklamong sibil na isinampa laban sa dating host ng Eat Bulaga. Kung hihimayin natin ang halaga, 1 milyong piso para sa temperate damages, 1 pang milyon para sa moral damages, 1 pang milyon para sa exemplary damages, at kalahating milyong piso para naman sa attorney's fees at litigation expenses. Saan nga ba nag-ugat ang mabigat na multang ito? Matatanda ang noong 2025 naging laman ng mga live stream ni Anjo sa TikTok at Facebook ang matitinding paratang laban sa pamunuan ng Eat Bulaga. Tahasan niyang sinabi na may sindikato raw sa loob ng pamamahala nito at idinamay pa ang personal na buhay ni Senador Tito Sotto na may mistress di umano. Ayon sa korte, napatunayan ng TVJPI na ang mga pahayag na ito ay walang sapat na basehan at naging sanhi ng pagkasira sa imahe at commercial brand ng longest running noontime show sa bansa. Hindi lang pera ang naging parusa kay Anjo. Naglabas din ang korte ng permanent injunction. Ibig sabihin, habang buhay nang pinagbabawalan si Anjo, pati ang kanyang mga representative na mag-post, mag-share o mag-re-upload ng anumang pahayag na makakasira sa TVJ at sa Eat Bulaga. Buong puso namang tinanggap ng TVJ ang desisyon. Ayon sa kanila, ito ay patunay na hindi dapat ginagamit ang social media sa walang pakundangang pagsira sa reputasyon ng kapwa. Dagdag naman ni Tito Sotto, gumagana ang hustisya sa Pilipinas at walang lugar ang fake news sa ating lipunan. Sa ngayon, wala pang opisyal na sagot si Anjo Illana kung siya ba ay mag-aapela pa sa desisyong ito. Kayo, ano ang opinyon ninyo sa naging hatol ng korte? Nararapat ba ang 3.5 milyon na danyos? I-comment ang inyong reaksyon sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga pinakamalaking balita sa showbiz.